Aling Socorro, magluto rin ho kayo na spaghetti tsaka adobong baboy. Ay, naku, tsaka ano ho, mga sandwiches ho, alam niyo ho, pag mga babae, gusto nila yung mga light na pagkain, di ba? Aba, maganda nga ang mga suggestion ninyo, ano? Yun lang, may problema ako. Yung kusinero. Bakit to? Kusinero niya, hindi marunong magluto. Marunong pero napakamahal maningil ng sweldo. Bakit? Magkano ba sinisingil? Naku, 800. Sa maisi mo naman, masyado naman malaki yun. Kaya nakikita mo nung karinderya ninyo. Meron ba kayong alam na marunong magluto, pero hindi masyadong mahal maningil ng sweldo? Meron no, Aling Socorro, si Redford. Si Redford? Oo, marami na natutuhan kay Montemi yun. Tsaka tsak na hindi kayo sisingilin ng malaki. Dahil kay Montemi, 25 pesos lang sweldo nun eh. Pabuti naman kung payagan ng Temi umalis sa kanya si Redford. Oo, tsaka hindi naman yung pakakawalan ni Mang Temi eh. Sa palagay ko, papayag yun. Dahil may plano si Montemi mong pa-repair ng kantin eh. Aba, magaling kung si Redford dahil all around yun eh. Meron na kayong cook, meron pa kayong dishwasher at saka waiter. Oy, Vic, tulungan mo ko. Kunin mo si Redford. Sabihin mo, lumipas siya sa akin. Sige, Aling Socorro, pero hindi ko natin pwedeng bigla-biglain yan. Baka sabihin pa ni Montemi, ako pa ang tumutulong sa pag-pirate kay Redford sa kanya eh. Naku, kayang-kaya mo yun, Vic. Siyempre, gagamitin mo yung subtle approach. Suwa Kawawa naman si Mang Temi. Mawawalan na ng customers, mawawalan pa ng waiter. Kailangan disimulado pagkwento ko kay Montemi. Hindi naman sumama ang loob niya sa akin. Balik, tapos na ba yung comics na inura mo? Oo. Ito. Sige, basahin mo lang doon sa labas. Dito ko na babasahin. Sige, sinarang ko na yung kantin. Walang yakan Redford ka. Andiyan ka lang pala nagbabasa eh. Ba't ang aga-aga pa sinara mo na yung kantin? Eh sir, walang customer pumapasok sir. Sayang lang kuryente. Ano? Ibig sabihin, Redford, mula kanina, walang pumasok na customer dyan? Wala, maliban dun kina, Tito Joe hindi ko na binigyan kasi gusto utang. Mabuti nga. Saran mo na kung si Tito at si Joey lang o-order. Teka nga pala, Vic. Saan ka ba nang galing kanina? Kila Miss Tapia, binisita ko na si Ma'am. Siya nga pala, Montemi. Alam niyo na bang si Aling Socorro, magtatayo ng karinderya doon sa harap ng bahay nila? Si Al Socorro magtatayo ng karinderya? Oo. Bahay, magkakaroon na pala ako ng kakumpetensya dito sa lugar natin. Yun. Kaya mas kailangan niyo nang ipa-repair yung kantina ninyo. No, hindi ba sila nangangailangan ng helper? Sa usapan nila ni Ma'am, sabi ni Aling Socorro, parang nangangailangan siya ng isang all-around na lalaki, yung pwedeng mag-cook, yung pwedeng mag-dishwasher, tsaka waiter. Pwede ako dun. Apply ako. Apply. Hindi ka pwedeng malis dito. Bakit? Nakakontrata ba ako rito? I have the right to seek greener pasture. Maski sino pang pastor-pastor ang tawagin mo, hindi ka pwedeng malis. Sir, hindi ako alis kung gagawin mong 100 ang aking sweldo. 100? Hindi ko kaya yun eh. Then, my resignation is approved and confirmed. Pa-English-English ka pa. Sige, malis ka na. Ciao. Chow-chow mo mukha mo. Redford! Kumawa natin dito. Oy, Redford! Si Doming, humingi ng kanin. Bigyan mo, dali. Redford, tubig ko, dali naman. Redford, tubig daw. Tingin mo. Dahan lang, hindi naman ako gusto siya.
Mukhang okay itong karinderya ni Titay Katuray. Ang daming jumijibog eh. Abay, kailangan umorder tayo nung malaman natin kung talaga okay. Ayos na ayos si Redford ng waiter. Abay, talagang okay dahil kaya-kaya yung pasakay niya sa mga pirma ko. Redford, Ano ang menu? Joshua, Kami. okay, bigyan mo kami ng adobong baboy, paksiw na pata, at saka... At saka bayad muna. Patay ang pirma plan. Ano siguro? Kami ba naman mga borders nyo rito, hindi pwedeng magpalista? Pwede. Bakit hindi? Magbayad muna kayo sa apartment bago kayo makautang dito. Yan na, makakala nito, wala tayong diner's card. Aling Socorro, baka hindi nyo natatagtanto na malaking pagkakataon at napakagandang promosyon na makita ng mga tao ng Balana na kumakain dito ang sikat na Escalera Brothers. Of course. Oo na, oo na. Tara, diner's club tayo. Buti na lang ho, hindi kayo pumayag ho. Hindi, mababangkrap kayo gaya ni Timmy. Tingnan yung mga customer kung ano pang kailangan, Redford. Oo, nakita nyo naman, Teme. Ang lakas itong karinderya ni Alice Socorro. Yung tulungan nga lamesa, oh. Isa lang yan. Pag nayari yung kanting ko, magbabalikan lahat yung mga customer nito. Aba, Vic. Hi. Oh, ayun o, meron pang bakante doon. Buka, kumain ka. Sige, oh. Sige na, Hindi, sige na. nagdaan lang naman kami. Hindi naman kami kakain, eh. Hindi, kumain ka on the house. Ano, pili mo ang gusto mo? Eh, si Mantemi, oh. Pwede. Bakit naman hindi siya pwedeng kumain? Basta magbayad siya. Hindi naman pilitin ako kumain dito, hindi ako kakain eh. Mas masarap pa yung niluto kong ulam sa bahay kasi dyan sa niluto ni Redford eh. Dahil may bad taste ka. Hindi mo teritoryo to. Aba, pwede ka namin demanda rito. Trespassing, disturbing the peace. Ako bahala. Natawag ako ng umupo na kayo. Pulit! 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 Pulisit! Anak ng kabayo. Akala ko pa naman totoo kayong may diners club. Yung panay, isang hamak na sardinas na direct from the kanang kakainin natin dito. Huwag kang angal ng angal dyan, kabayo ka. Tingnan na ito. Masalamat ka nga, pinapakain ka namin dito. Maanghang naman eh. Tol, pero bumibigat ng bumibigat ang mga problema natin, ha? Una, wala tayong pambayad sa upa. Pangalawa, wala tayong nautangan ng tsibog dahil sarado yung kantin ni Mantemi. At si Mantemi ang magiging solusyon sa problema natin. Tol, kumain ka muna kaya. Mukhang nalilipasan ka ng gutom. Oo nga, taka, si Mantemi pa raw ang solusyon. Eh si Mantemi ngayon eh, salat na, walang kita. Hindi ba? Teka, makinig muna kayong dalawa, ha? Huwag kayong ngaskas na ngaskas, ha? Kasi si Mantemi, magpaparepair ng kantin, di ba? Oo, At saka Kaya kailangan niya ng pera. narinig ko pa nga, magre-raise pa ng funds dahil kulang pa yung mga panggasto sa materyales. Correct. Magre-raise ng funds. Pa ng funds. In other words, meron na siyang pondo. Tatagdagan na lang niya. See? Okay, so. Ngayon, Tara, boss. bibigyan natin siya ng tip para magkapera tayo. Teka. Tol, mabuti ka, kumain ka muna talaga. Ang masama ko eh. Bibigyan natin ng tip si Mantemi, tayo pa magkakapera? That's incredible. And impossible. Nagsama yung dalawang bobo. Makinig mo. Eto ha. Bibigyan natin ng tip. Oh. Kaya nga, kukunan natin siya ng pera ng pantaya. Pero, ibibigyan natin sa kanyang tip yung numerong
Ika nga imposibleng lumabas. Ano ba yung sinasabi mo? Special labi. Special labi. Yan. Labo mo naman, Kurt. Teka muna. I think I'm getting the picture. Yan. Ako rin. Bibigyan natin siya ng tip na mga imposibleng lumabas katulad ng mga tipong mga Diretso, mga uno-uno. Yun. Dos. Yun. Yung dalawaan numero, mahirap lumabas yun. Parang yung mga 10-1, 8-1. Yan. You get the picture. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, kakanain natin yung pera niya at hindi natin ipapasok sa bukis. Ipapasok natin sa bulsa natin. Ang talino mo talaga. Sapagkat, ang chances nung manalo yun, very slim. Imposible pa rin. Talaga. Correct. 1 in a million. Kaya nakukuha nito yung talino nito na. Yan ang sinasabi ko, kaya kayong dalawa magkakakain kayo ng isda. Because fish is good for the brain. Ganun ba yun? Kailangan banatan ko na itong sardinas na to at nang kumalino ko. Alam mo, Chief, kahit balyela pa ang kanin mo, eh hindi mawawala yung pagkabobo mo. Buhos ko kaya sa'yo. Biro nyo, Miss Tapia, ako si Mantemi, respetadong tao rin sa barangay natin. Yaya kong pao tayong doon sa karinderya niya. Ma'am Jerry, hindi naman mo siguro yun ang dahilan. Alam mo, may pinala sa'yo si Aling Socorro. Kaya lang mo, may mga taong ganon, na kapag buhay naman, ayaw magpautang. Totoo yung Mantemi. Kumbaga sa pelikula, first day, passes not honored. First day, walang utang. Ba't ikaw, pinakain na on the home? No. On the house. On the house so yun. On the house, Mantemi, kumbaga sa bagong produkto, meron silang mga free sample. Patikim, ganun. Di bale, kapag ka nangyari yung katina ko, lagot yung Socorrong yan. Mawawala siya ng customer. Kailan ho ba ninyo gustong ipaayos yung kantina ninyo? Kailan nyo sisimulan? Sa lalong madaling panahon, no? Dapat. Kailangan, huwag na ninyong papatagalin. Kailangan umpisahan na ninyo. Oo nga, ma'am. Yung nga sinasabi ko kay Mantemi, huwag niyo nang bitin-bitinin pa. Dahil baka malay niyo, mawili mga customers sa karinderyang yun. Hindi na magbalik doon sa kantin niyo. Maaaring totoo yung sinabi ni Vic. Kaya kailangan, huwag na ninyong papagtagalin. Umpisahan na ninyo. Kaya nga ako nagpunta rito para hingi ng payo niyo tsaka tulong niyo. Pero, yung diferensya, napakamalo ng materialis eh. Kahit na mahal. Basta't kailangan huwag na ninyong papagtagalin. Umpisahan na ninyo. Hindi ko nga maumpisan at kulang ang pera ko. Pwede ho bang makautang? Medyo nga ho may kahirapan ng pera ngayon. Kaya huwag na ninyo munang apurahin. Huwag na munang ninyong umpisahan. Tira naman. Ang tibay din ng sikmura mo. Abay, ang sabi ni Tito, brain food daw ang fish eh. Kaya nga, pinakyaw ko yung fishball, 5 isko. Naging matalino. Tita, ano ba ang gimmick doon sa Agogo Banana? Ika mo gabi-gabi maraming customer. Alam niyo, Matene, ang number 1 na attraction dun, yung mga agogo dancer. Tito naman, hindi naman pwede sa kantin ni Mantemi yung ganun. Oo nga naman, Tito. Malapit sa eskwela yung kanting ko eh. Baka mapetisyon pa ako ni Mang Poli at saka ni Tano. Sandali lang, Mantene. Kayo ba may pera na, mag-uumpisa na kayo ng repair. Wala pa siya ngayon. Pero buti na rin yung pa nagpaplano ka. Well, yung kung plano, if you're looking for plano, you came to the right place. Ganito yan, Mantene. Ang unang gawin nyo, pasaran nyo yung harapan ng kantin. Ha? Yung tipong merong malaking renovation na ginagawa sa loob. Yung walang makikita mga tao sa labas. Yan. Tol, tama ka dyan. Mas lalong nakaka-intriga yung Mantemi. Hindi ba yung mga tao mas curious sila pag hindi nila alam ang magiging happening? Diba? Parang yung yan eh, yung pag-i-split ni Gabi at saka ni Sharon at saka ni William Maricel. Gumagaling ka na, Chi. Mukhang umi-epekto na ito. Aba, bigyan mo si Mantemi na wala pagkatanga. Dami. Sorry ha. Bumuha kayong dalawa. Fishball lang kayong dalawa. Tapos yan, Mantene, ito.
kanain nyo ng mga tipong malaking sign sa labas. Ha? Nakalagay, under major renovation, watch for the grand reopening. Ano nga, ha? Ang dami sinasabi dito, ha? Yung mayor. Ngayon, di ba rango yun? Rango. Hindi naman yung rango sa army yung Mantemi. Under major renovation. Tsaka watch for the grand reopening. Yun nga yun. Ang marami kang problema, eh. Talagang nagiging malilimutin ako, eh. Yung mga pang-ali pa yung pag-amnesia niya. Ayaw pang aminin, nahihirapan sa intindihin dahil English. Alek, Ano ba kayo, Mantemi? Naman nagtitinda pa kayo ng banana Q. sideline na ito hanggang ginagawa yung aking kantina. Sige, kayo rin. Yung mga tao makakakita sa inyo, paano maniniwala may ginagawang malaki dyan? Kung makikita kayo nagtitinda ng banana Q. Oo naman, hindi naman ako pula yun. Mga pupo na. Okay talaga yung gimmick ni Tito, no? Total, ayan, ginawa na natin yung sinabi niya. Ha? Sulog na Ayos. yung banana Q. Watch for the grand opening. Under major renovation. Ayos, Mantemi, maganda. Ayos ba ito? Ayos. At least nakita kong sinunod nyo talaga yung suggestion ko sa inyo. Maganda. Magani, ilan na ho ba mga tauhan nyo nagtatrabaho sa loob? Wala. Wala, bakit wala? Uy, alam mo naman, nagpapabili pa ako ng materyales. Ano bang, kanino ba kayo order ng mga materyales? Bah, magaling yung kontak ko. Yung binibilang ko ng materyales, okay yun. Huh. Sa bagay, alam ko namang yung mga kumpare niya, yung mga big time. Ito, sigurado, in-order ni Mantemi, mga materyales puertes, yung first class. No. Ayos. Ganun. Talagahan. The best. Oh. Oh, Doming. Hindi na yung pinakukuha niyo sa kumpare niyo. Okay, ha? Yung ba yung mga in-order niyo sa Reales? Oh, bakit? Ba, okay yan. Ang magaling yatang maingat na maigit magbaklas ng bahay yung kumpare ko. Alam mo, yung kumpare naman tayo sa demolition team. Ang mabigat. Bulldozer ang hawak eh. Doing, magkano raw yung binigay sa'yo nga? 50 pesos na lang daw yan. 50? To. Ang daming pera naman tayo eh. Check ko. Kaya lang, wala pa si Joey. Tagal nga eh. Oh, ito, Doing. Ito, 50 pesos. Kailan daw uli sila magkakaroon ng stock? Pag dinibado ko yung squatters area sa Quezon City sa isang linggo. Ah, oh, sige. Yun na. Yun na. Oo. Hindi mo sure mo. Parang tumama sa waiting na hindi maintindihan. Anong waiting pinagsasasabi mo? Sobra pa sa tumama sa sweepstakes. Bakit? May tip sa akin si Parang Berto. Si Parang Berto natin. Tip, saya lang. Special labi. Uy, ano numero? Patok na patok. Diretso. 1-1. Naku. Hindi, sigurado ba yan? Sigurado, pero para sigurado, dahil ganun daw ang palabas talaga, gawin natin 2-2. Yun ang tip eh. 1-2 para sigurado, tayaan na pareho. Ay, naku. 10 piso sa 1-1, 10 piso sa 2-2. Nako. Naku to, pagkayag tumama sigurado biglang yaman tayo agad. Biglang yaman, bakit hindi? 1-1, 2-2, ako mga 20 mil ibibigay na. Ganyan niya, kakapa. Ganun nga ba kalaki ang mapapanalunan mo doon sa tayanyo nga? Sa 20 pesos. Mantemi,
Hindi ho lumalabas basta-basta yan. Once in a blue moon, kung tumama yung uno-unong tostos, kaya ang laki ng dividend. Oras na, mahuli na ako eh. Teka, Joy. Daya mo ko. Bilisan nyo, tatama na yun. Oo. Tumaya ako ng 50 pesos. Sobrang pagkasiba sa yaman nito si Mantemi, oh. Ito tinaan niya 50 pesos. Eh, itong pinapagawa niyong kantin, baka maging nightclub. Sigurado yun. Oo. Talaga, ha? Ito, 100, ha? Yung 50, taya mo doon sa uno-uno. Yung 50 doon sa dos-dos. Di ba ganun? 50 pesos sa uno-uno, diretso. 50 pesos sa dos todo, diretso. Oo. Okay. Huli ka mo, Tol. Mamahuli ka sa bukid. Talaga ka? Sigurado mo, pitpo, ito. Kung ayaw mo ng grasya, hindi bali. Hindi kami namimili. Okay lang. Hindi, sama ako. O, yun naman pala eh. Sama akong piso. Maning-mali naman itong kaya mo eh. Maning-mani eh. Talaga namang ipambibili niya ng mani yan. Sarap ng beer talaga. Malamig. Inom lang ng inom. Marami pa tayong pera. Tol, bilib na bilib si Oasis tsaka si Temi sa limog natin. Pero teka muna to. Paano yan kung sakaling lumabas yung numerong tinayaan ni Mantem eh? Richie, ilan taong ka nang tumataya sa Alay? Ako? Oh. Mga 5 taon. Lumabas na ba yung numerong yun? Hindi pa. Kaya nga, uminom ka lang ng uminom, huwag mong intindihin. Yung 1-1, lumalabas lang yun sa basketball, 1-on-1. Dito. Yun. Sige. Inom lang kayo ng inom dyan. Tol, ako ika nga nakukulangan sa mga nangyayari dito. Kulang pa rin. Susunduin ko si Pati Bulupot para meron tayong nakaka-eksena dyan. Yun Ano? Gusto mo bang dadalhin mo rito? Makita ka ni Kuratito yung katuloy, loko. Ano? Kuratita yung katura? Bakit? Anong makita? Bakit natatakot ka kay Kuratita yung katura? Bakit? Ano? Hindi na. Nandito ako bayad. Kanino? Bayad ng apartment. Hindi, lalayas kayo rito. Sige. Alis siguro. Sinabi naman sa inyo, wala pa ho yung cheque namin, di pa ho dumarating. Ang kulit ko na. Kulit! Ano ang kulit? Ang tagal-tagal ko na kayong sinisingil. Wala pa kayo nababayad. Aba, last day na ito, ha? Last day na itong pagbabayad nyo. Kung hindi kayo babayad, out. Socorro, extend naman yung last day, o pwede? Ah, hindi. Parang mo yung sa katulad sa sinihan. Due to insistent public demand. Che! Kabiro mo, nagbibir kayo? Ano? At siguro magdadala pa kayo ng babae dito? Babae? At gagawin nyo pa ng ano? House itong apartment ko? Aling sukuro, bubae! Bubae ba yan? Eh, miss lalaki ko kay Max Alvarado yung tsura dyan. Ano? Matutulog kayo sa banig pag hindi kayo nagbayad ngayon. Ano? Alex Socorro, lukang sumayad ang likod ng mga eskalera sa banig. Bangketa, pwede pa. Sinabili ko, wala mo ka nandito eh. Bakit dalawa? Hingay-hingay yun, doon makatulog ah. Nick, isa ka na bukas sa hotel na matutulog yung mga yan. Di ba, Ate? Hotel. Oo. Tama nung numero natin. Hindi bukas kaya-kaya nyo nang bumayad ng hotel. Oo nga pala. Sa 5-star hotel mo kami titira bukas niya. Oo naman pala eh. Ba't di nyo na lang sana pinakayusapan si Ani Socorro? Total, bukas may pera na kayo. Alam mo, nga sis, mahirap pakausapan yung matandang yun eh. Hindi katulad nito si Mantemi, may gininto ang puso. Hindi, totoo yun, Manteni. Kaya nga, kayo nilapitan namin dahil kayo ay alam namin putihin at maunawaing nilalang. Basta, Joey, napag-isip-isip ko, mukhang maganda yung mungkahin mo kanina sa akin. Halin mo eh. Yung ikaw pagpapatayo ng nightclub, eh kung maging magkasosyo tayong dalawa,
Kayo dalawa, magkasosyo. Ano? Total eh. Pareho naman ng tinaya nating numero. Tatama ka rin naman ng malaki. Pag tama ko, tsaka pag tama mo, iti pagsosyuhin na lang tayo, ha, partner? Enak, makakatulog na kayo, eh. Ngayon lang ako ata babangungutin. Okay, tuturon mo. Last na turon. Nung hindi na ata ako makakatagal dito, no? Bakit? Malaki naman ang sweldo mo rito ah. Eh, malaki nga nung, pero... Kaso ang trato ni Alice Coro sa akin dito eh, parang hindi tao. Ano ibig sabihin parang hindi tao? Eh, biro mo, kunting mali ko lang, sinisigawan ako kahit sa harap ng tao. Wala sa usapan ninyo yun ah. At saka hindi lang yan. Pagkatapos dito, pinapalaba pa ko. Tapos pinapalinis pa ako ng bahay. Ba't pumapayag ka? Eh, wala akong choice nung eh, kasi yung in-advance ko yung sweldo ko, pinadala ko na kay mama sa probinsya. Talaga bang ayaw mo na rito? Oo. Eh, buti pa, nung na ako kay Sir Temi, kahit malit nga sweldo ko ron, okay naman. Kaya mo, Red Paul, iisip ako ng paraan paano ka makakaalis dito. Saan po ka yan? Ha? Wala naman hong customer ko eh. Anong wala? Maski na walang customer, hindi lang pagsisilbi ang pagsusweldo ko dito sa'yo. Yung baboy, pinakain mo na. Yung aso, pinaligo mo? Aba, hindi kita sinasweldohan para mag-standby. Sige, gawin mo, ha? Kita mo na nung, ang hindi lang pinapagawa sa akin yan, mamasahin siya eh. Kaya nga pala. Pagkatapos mo sa likod, bumalik ka rito at masahin mo ang likod ko, ha? Pinalayas ni Aling Socorro sina Tito at Joey? Oo, ma'am, kasi isipin niyo ba naman, 2 buwan hindi sila nakakabayad ng upa sa bahay? Abay, ako man ang kasera. At sina Tito at Joey ang tenants ko. Eh, ganun din naman ang gagawin ko eh. Dapat. Eh, saan yung tumutuloy yung dalawa? Duno ka naman, Teddy. Nagsisisikan ho sila ron sa kwarto. Abay, mabuti pumayag si Mang Temi eh. Magkakalaban yung mga yon. Ewan ko ba sumatong ganun? Bakit siya pumayag? Eh, alam mo naman sila Tito Joey, magaling magdrama. Siguro, kinentuhan si Mang Temi ng mga sad stories. Kaya yun, naawa naman yung matandang byudo. Ay, nako. Ang hirap talaga sa mga matatanda, no? Ang dali-daling bulahin, di ba, ma'am? Ikaw mo yung sa lola mo. Ma'am, bakit to? Magkasing edad ba ka ng lola ni Mary? Sarap pala nito to. Tutunan ko mo, malambot to. Hindi na, tayo na itong bagong luto. Lako na yun. Ito nga pala. Ano siya akin, ha? Magbira ka naman, Tito. Sabi mo, sigurado yung tip nyo. Yung pala, palpak din. Paten, alam nyo, kahit anong bagay, meron tayo ng tinatawag na silat. Yun. Parang salubsob yan. Di ba? Ganun yun eh. Kaya eh, talagang ganyan. Tignan nyo naman ha. 1, 2, 3 ang lumabas. 1, 2, 3. Kung hindi nakialam yung 3, huli natin. Right. Ganun ba yun? Ganun yun, Mantep eh. Biro niyo, pasalamat nga kayo, nakuha niyo yung ulo at saka yung 2 eh. Iyang mga bulok na away na yan. Siguradong mapapalitan niya ng mga 2 por 2 kung lumabas yung 2. Oh, bakit? Tol, ayos na. Yung pera. Teka muna, bago yung pera, may good news ako eh. Eh, meron ba mag-good news sa pera? Napapalitan ba siya? Ito na. Ano, sigurado. Ano, good news sila, sabi mo. May tip sa akin si Palimberto. Palipas muna tayo ng mga 2 araw. Medyo masakit pa ang ulo. Tama, at kapag inaral-aral natin yung baan din na sumakayan. Oo. Alam mo yan ang pinagsasabi mo eh. Tama na yung tip-tip muna. Para sa atin to. Kung may natin Straight and direct from the horse's mouth. Sorry. What? Galing sa loob.
Kaya lang, ayaw sabihin ni Parimberto kung sino nagsabi sa kanya. Sikreto, pero topa. 10, special lang. Magkakadara pa ba ako ito? Ano ba ako taklo? Ano numero? 10, 1, 2. Sabi lang. Sabi lang. 10, 1, 2. Umala sa mago yan. Sigurado yun. Pato! 10, 1, 2. Boy, sigurado ba yan? Alin, unti mo. Yung sinabi ng tip, yung 10, 1, 2. Alin, yung sinabi mo. 10, 1, 2. Wala sabi ng numero. Wala naman sinasabi. 10, Oo, dinig na dinig ko eh. 10, 1, 2. Hindi, ang ibig niyo sabihin, 10, 1, 2, do. 10, 1, todo. Ito raw sa 10, 1. 10, 1. Pwede ba yun? Ang bira. Mantemi, kung yung diretso, isang numero lang, pwede. Yung pa kayong dalawang numero, Hindi, ito malamado. Ganun ba yun? Oo, tama lang. Oh, napadala pa naman kay Doming yung pera ko. Kaya sana, dito. Baka naman po pwedeng pahiramin mo ako ng 20 pesos. Pagbalik ni Doming, ibabalik ko sa'yo. Hindi naman ho sa nagmamaramot kami, ano, Mantemi, pero itong perang nasa amin ano lang ho ito, eksakto lang ho sa pambayad namin kay Kuratitay Katuray. Sensya na kayo. Ganun ba? Hindi, bahala lang. Dahil kung last Doming, sa pronto na lang ako tataya. Kung lang mismo tataya. 10, 1. 10, 1. Oh, huwag sanang malilimutan yung 10, 1. mas magaling kung makalimutan mo. Dahil yung 20 pesos mo, pwede mo pang ibili ng mga bulok na tabla. Okay, itong karinderya nyo, Alis Socorro, no? Lakas, daming tao. Sa taxi, Alis Socorro, parang ano, yung mga pasero, up and down. Oo, tingnan mo ba? Iba talaga ang may-ari ay may charm na katulad ko. At saka, treat the customer with a smile. Hindi ba, Vic? Punong-puno. Tubig mo. Oh, di sarap ko. Ibigyan mo kami ng sarap. Paano makakain yan? Tsara? Yan. Oh, may bonus ka pa dyan. May dinuguan pa. Ito! Ano ba to? Bakit may bukol sa Pasko? Anong kulay? Dan! Yan. Oo, akin yan. Ang lalagas yung mga bukol. Kung kayo pa sila rin, mayroon pa marami dyan. Oh, bakit yung plato ko? Bakit? Tama sa ball. Eh, surety ka nga eh. Napunta sa'yo yung sinabunan ko eh. Yung ibang plato dyan, hindi ko sinasabunan yan. Ano ba yung damahin? Susunod ko kayo sa Minister of Health. Hoy, Redward! Ba't ginawa mo yan? Ha? Bakit meron? Ano, buhok sa sabaw? Lasa ng sabon? Hindi mo hinuhugas ang plato? Ha? Ano? Ano? Wala naman akong ginagawa ko. Ano ginagawa mo? Tinuunin. Yung kamay mo sinausaw mo sa baso ng kibaboy mo talaga. Bakit mo ba ginawa yun? Yeah. Tsaka, yung At saka yung mga plato. plato, Wala na bang ibang plato? eh, nabasag ko na ho lahat ng porselana mo eh. Ang porselana ko nabasag! Oh, ayaw nyo yun eh. Kunti na lang ang sa ano nyo, hugasan. Na ano pala, yung pressure cooker nyo nasira ko. Mali ang timing. Pressure cooker ko! Sinira mo! Ang mahal-mahal na... Redward! You're fired! And I don't want to see your face again! Ang pressure cooker! Ayos mo, Bek. Here. Ayos. Ayos na ayos. Redford ang decision mo. Ayos na naman ang team. Buo na naman ang team. Reglado. Ayos yung balik mo, Redford. Malapit nang matapos yung renovation ng kantin. Paano naman matatapos yan? Hindi pa na umpisahan.
Babik, alalaanin mo, pag tama nitong ticket ko sa Highlight, bibiling ko lahat ang materialis niyan. Taga. Si Manteki naniniwala pang tatama siya. Malamang naglasing yan kaya aga-aga. Kung sigurado din, 1, 2, susok, mausok. Che! Dala mo yung dyaryo? Ito! Exacto. Ano lumabas sa special labi? Teka muna. Andito pa siya. Dahil para suspense. Hindi mo tinitignan ko, Hindi ko pa tinitingnan. Joey, pintahan mo para masarap. Sports page. Pal plain brown. Sports page. What's big? What? Nakita ko, tingnan mo na. Tingnan mo na. Ano na? First number! First number! Una muna, Tol. Unang numero, diyan magkakatalo yan eh. First number. Uy, Ano, Tol? Number. Fernandez. Puro! Vic, Kasunod. ulo na rin ako. Kasunod, Tol. Kasunod, Tol. Dali lang. Kasunod, Tol. Third number. Pangatlong numero, Tol. Dos. Kailangan dos. Dos. Wala na. Ano? Joey! Gusto mo lang lumabas. Hindi ba tumama rin kayo? Anong tumama, Mantemi? Sa pader. Mantemi, kayo lamang ang taong tumama. Dahil ang taong may ginanto ang puso ay pinagpapala. Ano? O, ikaw, Vic. Sumama ka. Magbo-blowout ako! Yun! Ika nga, Mantemi, ang tao raw marunong magmahal sa kapwa ay pinagpapala ng biyak. Huwag ka nang tumula kung gusto mong mayaya. Oy, pakibantay nila ang aming tinda, ha? Lapit sa kahit drawing ng dos. Wala!